Yo, what's up sa inyo mga kakwento? So, kumusta? So, ngayon ay magbibigay tayo ng idea, another idea patungkol sa kung hindi ba tayo makakapasa ng skill test at ng paper exam sa unang taon na kontrata natin dito sa Japan, ay tayo ba ay mapapauwi ng ating company kung tayo ay isang trainee visa lamang. Ganito kasi mga kwento eh. So, dito po sa Japan, government policy po talaga nila sa mga company, sa mga company na may mga hawak na trainee visa na kagaya ko, ay nagpapatake po talaga sila na bago matapos yung unang taon na kontrata nila dito sa Japan ay kailangan mag-take ng skill test at ng paper exam ang mga trainee visa. So talagang policy po ng gobyerno yon. Bago ka tumungtong ng ikalawa o ikatlong taon, bago bigyan ng total na another contract ng inyong company, so kailangan mo mag-take ng skill test at ng paper exam at kailangan mo talagang ipasa. So, shout out kay Sir Pablo Escobar dahil sa iyo ay tutuluyan nating sasagutin itong matagal na tanong ng mga subscriber at followers natin sa YouTube at sa Facebook page. So, ngayon, ganito kasi mga kwento eh. Sa unang taon na kontrata mo dito sa Japan, bago matapos yung kontrata mo ay kailangan mong mag-take ng skill test saka ng paper exam. So, kailangan mo may pasa yun. Ngayon, ang tanong ay kung papauwing ka ba ng company kapag halimbawa na hindi mo na ipasa yung skill test at yung paper exam. Bago po mangyari mga kwento, bibigyan po tayo ng mga company natin ng reviewer. At yung reviewer na yun, ang napapaloob dun ay yung mga kung ano ang nangyayari sa loob ng company, yung mga bawal, yung mga hindi dapat, kung ano yung mga rules, yung sa loob ng company, all about sa company lang. Yun lang po ang ibibigay ng company, yun na reviewer niyo. Wala na akong kinalaman yung ibang bagay. Yung mga ginagamit mo, yung ginagawa mong sa araw-araw, yung mga bawal at hindi. Yung mga rules ng company, yung mga dapat gawin. Yun lang po yung ibibigay na i-review ninyo, na ibibigay ng company. Ngayon, ang suggest ni Sir Pablo ay kung pwede tayo makapagbigay ng sample ng paper exam no tayo ay nag-take ng exam. So, sorry sir, pero hindi po pwede yun kasi bawal naman po yun at nakaharap po yung mga Japanese. Hindi bawal po natin mag-take ng picture at videohan. Ngayon, ang ginawa ko, dahil nga sa may kasamahan kami na mag-take na ng skill test at ng paper exam sa unang taon nila dito, ay hiniram ko muna yung kanilang reviewer. So, ipapakita ko sa iyo nga sir kung paano yung binibigay ng company na reviewer, yung reviewer na binibigay nila para mas makatulong na may pasa yung paper exam sa skill test. Ito yung mga kwento, no? So bali talagang meron din talagang mga hiragana at romanji, tapos may type na English. Ayan. So hindi na kayo mahihirapan na totally magbasa ng hiragana or katakana kasi nga meron translate na siya ng English. Ayan. Kung nakikita niyo yan. O di ba? So hindi na tayo mahihirapan na magbasa totally ng hiragana or katakana. So meron siyang translate na English. Ayan. Ngayon ang type ng exam ganito po yan eh. Pero sa final po ha. Sa final ay wala pong nakalagay na mababasa nyo parang English dyan na puro hiragana lang po yan. Ayan, mga ganyan. Napapansin nyo yan? Ganyan po ang magiging type ng exam nyo. Pero yung English na nakikita nyo, yung Monday wa kakakri no hitoga, yomimas, wala po yung ganito, yung English. Puro po hiragana lang. Hindi lang bubasa, baka mamaya pumiyok-piyok pa ako dito. Papakita ko lang sa inyo ha. Yan. Tapos nga pa pala mga kakwento, sa type of exam, sa lahat naman po ng mga trainee visa dito sa Japan, ang nagiging type of exam nila ay true or false or batsumaru. Tama o mali. Tama o mali lang naman po ang magiging kwento nyo ito pag pagtitake yung exam. O kagaya nito. Ayan. Yung mga ginagamit, di ba? Mga ginagamit sa mga company. Ayan. Ito po yung naging bigay na reviewer ng company namin sa mga baguhan na magtitake ng exam. Mga ganyan, mga signage. Ganyan naman po, basta babasahin nyo lang po yung nakahiragana. So bibihira ko, nung ako po yung nag-take ng exam, ay bibihira din naman po yung na-encounter ko na mga kanji. Puro po hiragana or katakana lang naman po. Pero ang sinasabi ko, ulitin ko po, wala po ganyang English na nakatranslate sa baba. Puro hiragana lang po siya. Tapos yan, kagaya yan, Tadashi Amari. Ayan, mga ganyan, mga batsumaro, yung mga tama o mali. Ilang naman po ang magiging type of exam ninyo. So huwag kayong mag-alala, huwag kayong kabahan na baka hindi kayo makapasa. So kayang-kaya nyo yan. Ayan, mga ganyan lang ba.
Oh, so sir, ganyan lang po ang type of exam ng ibibigay sa inyo kung sakasakali. Huwag po kayo mag-alala po, baka yung sasabi niya na puro kanji. Alam naman po ng kanya nagpapa-exam. Yan. So ganyan po ang magiging type of exam ninyo. Ha? Yan, mga ganyan lang po mga kakwento. Yung magiging parang type of exam dito sa Japan. Oo, so yan, kay Sir Pablo. Huwag kang kabahan, kayang-kaya mo yan, saka kayang-kaya mo yan, mag-aral lang po kayo ng mag-aral, then kaya may papasin nyo pa exam saka skill test dito. Pero ito mga kwento, no, sa unang exam po ninyo, kailangan nyo nang may pasa, sana kailangan nyo nang pasa, and then wag na ho sana umabot sa pangalawa, kasi wag po kayo mag-aral, dahil tutulungan naman po kayo ng mga company ninyo para may pasa nyo po yung exam saka skill test. Sa skill test naman po mga kwento ay tutulungan, bago po kayo mag-take ng skill test ay magre-rensyo po muna kayo, magpa-practice po muna kayo ng 2 beses bago kayo total isa lang sa final skill test. Parang sa atin sa Pilipinas, 'di ba, tayo ay nag-practice muna bago tayo totally nagpunta ng final interview sa final skill test. So ganoon din po ang mangyayari sa inyo dito. Pasensya na sa hangin, medyo mahangin na. So, saka, yung gaya ng sinabi ko, tama o mali, but sumaro lang po ang nilalagay nyo sa type of exam. So, huwag na kabahan na may by fill in the blank, may mga math, wala pong ganon. Tama o mali lang po yung mangyayari. Saka wala sa loob ng 4 na taong po rito, na karami ko na nakakasalamuha na mga trainee visa na kagaya ko, ay yung bumagsak ng exam na pinauwi ng Pilipinas, ay parang wala pa akong na-encounter na gano'n. Meron po ako kasamahan na nagbumagsak sila ng unang take ng skill test na exam, pero inulit po nila yon. Nag-take po ulit sila at sa ikalawang pagkakataon lahat po sila ay nakapasa na. Yung gano'n po, meron pong second chance ang mga nagtitake ng skill test o EPS, ng skill test o ng paper exam dito sa Japan. Ngayon, siguro kung ikaw ay halimbawa nagbumagsak ka ng una at ikalawa bumagsak ka at pasaway ka sa company, sakit ka sa ulo ng company, so hindi nga magdadalawang isip yung company na pauwiin ka na ng Pilipinas, at yun ang maging dahilan nila kung bakit hindi ka na nila i-renew ng kontrata for another 2 to 3 years contract. So yung mga magtatanong kung totoo ba na pagka hindi nakapasa ng final exam saka ng skill test sa Japan sa unang taon na kontrata ay mapapauwi na ng Pilipinas. So yung ang sagot ko, no, wala pa tayo nababalitaan na gano'n, na sa unang taon na kontrata mo dito sa Japan at hindi nakapasa ng exam at skill test ay pinauwi na ng Pilipinas. So meron pa pang another chance yun, at pag hindi ka nakapasa ay papauwi na ng Pilipinas. So wala pa po talaga akong nabalitaan na ganun. So paano, hanggang sa muli, sa lahat ng papunta dito sa Japan at nakapirma na ng kontrata at yung iniisip nyo na yung papauwi ng Pilipinas pagka hindi tayo nakapasa, ay sana nabigyan ko kayo ng idea. So good luck po sa lahat ng nag-apply dito sa Japan. So magtiwala sa sarili, kumapit sa pangarap at manalig sa Panginoon. Salamat!